Akong nakita, Bisaya mo tatanan dere para klaro no. Nagibiyaan ang 99, gipangita ang usa nga nawala. Ug akong ginganlan katong buang-buang. Ang ministry ay makumpleto lang siya kung naay buang-buang. Tama? So sigurado ko nga rin dapitan na ang buang-buang ko. Basic appeal ko anak, no? Because kung imong basahon ang Luke chapter 15, nawala ang isa o ang magbalantay kay tanaw niya okay na ang 99, mibiya siya. Mao niya itong bantayan. Kay usahay diri ratas 99 kay okay na. Of course, mo-connect gihapon sa mandato sa soul winning. So kato siya ibiyaan niya, no? Kung siya nangita, siya bilanghaw, ang katong buang-buang wa ko'y makuna-una, nagipangita siya. Siya naghago ang magbalantay, kung sa dihang nakaplaga niya, iyang gigakos ang buang-buang. Pero wa ko magtuo kung nigakos ba itong buang-buang. Iyang giarsa o iyang gisablay sa iyang likod o ang magbalantay nagpalipayon siya. Pero wala ka siguro ang buwang-buwang nalipay ba. So inanay yung ministry. Bisag wa na sila malipay na to. Buhaton gihapon na to. No? Pero usahay na sa tinuod lang. Kanang maingon tao usahay. Sagdi na. Isa naman na. Badlungon pa. Di pa dyan title. Pero di ay sa Ginoo, importante gihapon sila. Amen? Kaya kung ang imong ministry 99 lang, ingon akong lula, kanang 99, kulang-kulang gihapon na. No? So pare-pareho ra. Kulang-kulang, buang-buang. Pero imong hiusahon ng kulang-kulang o buang-buang, imong ministry 100% atubangan sa Ginoo. And from that time on, I learned from that parable, karon malipayon ako sa mga badlungon sa simbahan. No? Na-appreciate na nako ang mga buang-buang. Sila di ay ang nagtakumpleto sa atong ministeryo. Amen? Amen mga buang-buang? O inana ang gusto ni Jesus. No, kay gusto niya nga wala kay malakas. Pero para kanako, kung di mo nang gipangita, di mo nang giikakos, giarf, kunya mulok sobyar, wala na kita na. Amen? Mubora na akong i-share kanina. I would like to share about ministers' criteria. Butangan ito criteria para makabalo na sa direction na ito. And I believe ako po rin nakuha katatay. Kaning word na nag-mention si Dr. Jel, refocus. O kanilang focus ang akong tagaan ng emphasis. Ang letter F, we ministers, we must live and operate by faith. Amen? Amen? You remember Jesus? Ingon siya, kung manglakaw mo, ayaw mo pagdala o sinina o punti. Kaya gusto naman sa Ginoo nga ang imong pagministeryo milagroso. Di ba? Ano sa amang kusog mo ampo? Di ba katong na kay kwarta? Di ba? Gusto sa Ginoong appeal siya sa ministeryo
Kay gusto niya nga ang imong ministeryo milagroso. Hindi nila ang patay mabuhi, ang bakol makalakaw, di ba? Kung ang buta makakita, o kita diha. Pero kanang wa na kay ipalit og sudan. Di ba? Unya, God will provide. Hallelujah. Lupig pa'y patay na buhi, anak. Amen? Amen? O kanang subuon kasi ginumaadto ka ng lugaran, yung wag yung kay pamasahe. Nya mo pasangil kay ka ang ingon sa Dios, panglakaw kamo. Hindi ka mo sakay. Kaya wag yung kay pamasahe. We must live and operate by faith. Only minister who live and operate by faith in the statistic and the history of the ministry are being successful. You know na? Ako makatestify ko ang anak. Because this ministry grow without support. Because faith can move the hands of God. Faith can move mountains. Faith is your currency to heaven. Ano man, pinagis pagtuo, may panalangin mo ako. Amen. Pinagis pagtuo, may milagroso mo ako. So, importante ang pagtuo. But, na-bless naman kita tanan. Akong nakita ninyo mga igsoa. Inyong forma. Bless naman kita. Pero still, we have to live by faith. We will not live by the blessing. Amen? Okay, bisag bless na ta, bisag tanggalon ng blessing, still, we will pursue the ministry. Because we will not live by the blessing, we still live by faith. Palagpakan na kami naman. Letter O. The word focus, letter O. Obedience to God and its leadership. Importante ni. Dili ka pwede mo ingon, ang Holy Spirit lang akong gisunod. Di ba? O nganong magpa-ordain man kag tao. Di ba? O nganong magpa-certify magka-lisensya sa tao nga pirma. No, it's not. Because kung di ka ka-obey o makita, labi na nang di makita. Maglisod yung ka. So you have to obey God, and your expression to this is you obey your leaders. Because God instituted leadership in the ministry. Amen? Kita nga mga ministers, dapat na atay accountability to someone. Di na pwede mo ingon nga, oray bahala, kami lang sa Diyos ang nagsabot. Kanya nga nung magproblema ka, manawag man ka. Diba? Kanya mo ingon ka usay, ang Diyos may nagsuporta na ko. Anong magpadungog-dungog man ka sa Facebook na wakay kwarta. Tama ba? Mga dagko naman tayo rin, no? Litso-litso lang eh. You have to obey God and its leadership. Dili ko kaingon sa Ginoo nga obey na ko siya, kung di kong obey sa akong mga leader. Ang nagkalamig lang sa ato, we are not only a ministry, we are a family. Amen? Ang ministry, maayo lang na kung okay pa ka. Di ba? Kung mapuslan pa ka. Pero kung family, bisan pag magkabalintong ka, di kabiyaan nila. Ay pamilya ng ta. Una, I assert my support to tatay. Akong ginantay, ang atong network, atong ministry, sa gihatag sa Ginoo nato, we are 100 support sa imo. Mabalintong man as tatay, mubarok man na, no, masukamot man na, still because we are not a ministry only, we are a family. Kanang mayong galit ka na, pastora, bisang mulukso pa ka sa impyerno, ubanan ta ka. O na yung family. Amen? 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 Bakit mo amen? May pa mga
may pa rin mga bugoy. Kaya isang dili nila atraso, paliton pa nila. Tama? Pero kitang mga pastor, makadugog lang kamay isyo, dugangan na yun na to. Di pagay ka sigurado. I always say this. We are divided. Kaming Christian, mga maglisod about evangelism, kay divided. Pag ang Pentecostal, magkrusada, ang mga conservative, dili mo suporta. Tama ba ko? Nagkaagi mo, anak? Ako nagtilaw ko, anak. Na kung atong grupo magkrusada, ang laing grupo, dili mo suporta. Ano man, kaya ilang una na kung maluwas na yung mga tawhana, mo simba, kita rin mabulahan sa tayo sa mupirin nila. Di mo na mao? Ang atong giapas nga ang tawang maluwas kung makaabot dito sa kinaharian sa Ginoo. Amen? Nga wala na nato ng dilema o karatula. Pagtanaw na ito, di pareho na ito. Muingon na yung ayaw niya. Kailangan na sila. No? Religious kayo nga idea. Pasagdan na ito. Kaya kanang karatula, dirira na sa kalibutan. Amen? May panging Katoliko. May San Vicente ng Capilla, no? May San Rafael, ang Santo Niño, diba? San Francisco, pero San Pablo, pero mag-uban sila dito sa Osaka, simbahan nga dako, maghiusa sila. Kita, pagtanaw na tulay karatula, idlas tayo ta. Mas maayo pa, mamalik na lang Katoliko. Letter C of the word focus. Commitment to the ministry and mission. Dapat ang atong commitment sa ministry nga gihatag sa Dios nato o sa mission nga mandato nga gihatag sa Dios nato, dili sa tao nga nag-push nato. Kaya usahay kung wala na sila, muundang na ta. Tama ba? Kung di na sila makadasig na to, muhunong na ta. Always remember na atong commitment na sa Great Commission. Na atong Jesus nga nag-challenge na to, mulakaw ta o magwali sa maayong balita. Dili man yun sa tanang panahon na mag-uban ta permi. Amen? I would like to quote kinigiingon sa usa ka prena ko nga minister. May mga tao nagitugutan sa Ginoo nga mulakaw nimo siguro 5 lang ka kilometro. And be thankful for them. Nakoy uban 10 kilometers ka ubanan. Nakoy uban 15. Ang uban yung tibuok nimong kinabuhi ka ubanan. Sa ministry, dahil mga tao mo kuyog nimo, pag wala na sila, iampo o pasalamati sila. Ayaw daotan. Pag di na ganyan mapuslan, ito nang daoton. Mo nang mubalos po sila. Mo nang kitang tanan mga daot na. So ang commitment na to, naa sa kaltawag na to, naa sa gasa na to, naa sa bihog na to. O sa naman ginagsaad na ingon ubanan ta si Jesus naman. Amen? Oh, siya naman ingon, I will never leave you, I will never forsake you. Ingon siya, I will be with you until the end of the ages. Siya rin ang ingon, anak. Hallelujah! Ang importante na magtinabangay ta kay para ni sa kalimayan. Letter U, understanding your gifts and your calling. I believe kaning gasa is not for competition. It is for the completion of the Great Commission. Na kay imong gasa, na ko'y akong gasa. Nag-ingon si Paul sa Romans 12, tanan gitaga agkasa, pinaagi sa iyang grasya o kinahanglan, mamuhat sila. So kung tanan mamuhat, dakog agi. I will not compete with you because I have my own journey sa ministry. Do not compete with me
kaya ikaw na ako kay imong journey. Amen? Still, di man i-competition. Just do the same as God mandated you according to your gifts and your calling. Kung nagsabta imong gasa, ayaw sige pamantay sa uban. Kung ayaw sila kopya ha, kaya kung di mo parihag gasa, ma-stress ka. Tama? Nakita po manaas sa leadership. Atong responsibility nga tanaw kung asa iplastar ang mga gasa sa atong mga kaubanan. Kaya usay pugso na ito mamastor, pero evangelist dahil ang gasa. Maunang ma-stress sila. Na may evangelist, gusto mamastor, bisag evangelist sila, maunang maglisod sila. So proper placement of the gifts into the ministry. And being an apostle, maunay makit-an permit. Kanibataan ni, missionary ni. Kanibataan ni, pastors ni. Kani evangelist ni. I-plaster sila. Nga naman, pag ang gasa na enjoy, hallelujah, isabihin mo na permit, suportahan, mo padayo na, ay nalingaw man sila. Amen? Ayaw kahadlok. I-plaster sila. You have to understand your gifts and calling. Kung tanan na itong gasa mo trabaho, hallelujah, naakli akong gasa, na ako'y dili mahimo nga mahimo nimo. Naapod mo'y mahimo, namo'y dili mahimo nga mahimo nako. Pero kung mag-ato ning himuon tanan, dako tag mahimo sa kahimayaan sa atong Ginoo. Amen? Letter S, service. Ministry is service, not business. Dili ni negosyo ang ministeryo. Servisyo ni ingon si Jesus, I came to minister, not to be ministered. I came to serve, not to be served. Yan sumpay sa verse, and He gave His life a ransom for many. So kung mo-serve ka, mo-give ka. Kung nagmangapil gali mo ani, pila raman ang 1,000, mag-register po mo, ay na mo ang thank you. Nga naman, wala man siguro magkinahanglan kay dato man si tatay, pero at least man lang, nagtanong ka, ano mo, ano po ka? You want to serve? You want to serve? You give. Kaya mo na yung ni Jesus, I came to serve, and I give my life. Kani joke na po ni Perming magwali ko. Sa kalibutan, pag tulison ka, ihunan ka. Hold up! Sa ito yun mo, sir. Siya, basta hold up ka nang ihatag na ko. Mayingan kaya ng hold up. Ako alam ka ng sir, alahas, cellphone, kwarta. Ayaw lang hilampi akong kinabuhi. Diba? Tama, no? Pero sa Ginoo, pag doon mo, kaya imong ihatag imong kinabuhi, mo ingon ko ka, Lord, imo na ni akong kinabuhi. Ay lang iapil akong pitaka. Oy, sa ministry, pag ihatag imong kinabuhi, maapil yun imong pitaka. Amen? Amen? Pero kapalo ka mo, saging harian sa Diyos, walay scam. Tanan mong itanon mo ani with interest pa. Palakpakan na ng Ginoo. So ministry is service. Service yun eh. Unang dire is not by positioning. Functioning na dire. Diba? Ito mga dakko. Kung posisyon sila dapat maglingkod na sila. Pero anong sila may itong patindugon dire? Ako na itong istorya na to. So, functioning ni ang ministry to serve. Hallelujah. Mga ibutang ni mo sa imong way of thinking. Servisyo ta. Hindi kadungdong Peter. Ingon si Jesus, Peter, do you love me? Mas Peter, yes Lord, I love you. Doon sa mayroong Jesus, feed my sheep. Kung nahigugma ka sa Diyos, servisyo. Amen? Kung nahigugma ka sa Diyos, at imanayang karnero. Mga na expression sa ministry. Another thing for our growth
and multiplication because we believe na kining atong network na tay anointing of multiplication. Kasi matuwa na taas ka mo. And you receive it in Jesus' name. Amen? Ako na na-share every time na tindugot ko ni tatay, but for those na wak pagkadumot, kaning itawag na 4D. Upat ka D. Number 1, para mag-grow ta, mag-multiply ka, learn the word delegate. O sa delegate, na ang word, you have to trust your people. The reason mo sahay, ang pastor dili mo delegate, kay mahadlok siya, kasi mapulihan siya. Ani ko magputag pastor lain sa simbahan. Diba si iniglakaw na ko, wala na ko'y balikan. Diba? Learn to delegate. No? Kaya gusto sa Ginoo nga mudakan ta. May gitawag niya sa simbahan mga pastors puli, install sila. Ang church na akong ginala sa Davao, upat ako pastor sa simbahan na sa Sulod. Pag uli na ako, okay pa man gihapon sila. Huwag man gikupulihin nila. Gani usay binulan ko din mo uli. No? Huwag man sila magkudita. Kabalo mo? Na ako'y prinsipyo. Pwede ni mo ilogon ang akong ministry, pero hindi mo mailog ang ligog na ginagawa. Magkahimo yan ko. O, imo na akong ministry. Nagyapag sa Ginoo. Maghimo paghapon ko, kay naapa ang ligog na. Hadlok iloga. Ang ba? Pinagyan na yun. Sige, iloga. Kaya pa ni mag-usapis mo yung akong kamay. Maapil, di ba? Another thing, to grow and multiply. Duplicate. Kung sila tatay, wag mag-duplicate. Di ta may nani kadaghan karon. Ang I believe kaning network na nakatim karon, 20% lang ni sa reality sa atong network. Kay 10 years na ko dire. Oh, I remember 2014, yung tinahan kong bishop. Ang atong network ato 200 plus lang. Pagka man akong ordain of bishop, pagka next year, ni double in number. Nga naman, there is what we call power in ordination. Amen? And for me, the simplest meaning of ordination is duplication. Because you're imparting yourself to others. You are sharing your anointing to others. And even your gifts, imong gipaambit sa uban. So duplicate ay kahadlok. Kung bishop ka, ayaw pag kahadlok na naapay bishop lain, erase ang Ginoo. Nga naman, kaya kung daghang manarbaho, mas dali ra ang pagdako sa gingharian sa Ginoo. Amen? Oo. Walang galahan ko dire, kaya walay mga insecure dire. Kung may natingog, mga insecure. Amen, amen? Wala na dire ng hadlok malabuan. Amen? I remember Jesus, John 14:12. Ingon siya, because you believe in me, the work that I do, you will do also. Si Jesus manggali. Ingon siya, kay mituo man ka anak ko, ang akong ginahimo, mahimo ko nimo. Kanya isulti pa din siya pagkauman. Greater works you will do than I do. Ingos Jesus, mas dako pa gyud imong, mas labaw pa imong mahimo kaysa akong ginahimo. Jesus dili insecure. Okay ra si tatay malabuan, ay no? Nawara. Okay ra malabuan mo. O, diba? Pasabot na, pag usa ka ka-leader, kunya ang imong follower, nilabaw nimo, that means successful ka na leader. Amen? Pero kung ikaw leader, ang imong follower, inutel, failure ka na leader. Alam mo yung leader, di man na sila kahimo kung wala ko. Uy, sultihan ta ka, failure ka. Pero successful ka, bisag wala ka, makahimo sila. Amen? Oo.
duplicate yourself. Wala kong ginahin mo, lakaw, biyahe, duplicate, nga naman, hindi na to kaya, isa rin lawas na to. Amen? Oh, daghan ng mga bishop, daghan ng mga apostol, daghan ng mga pastors, teachers. Oh. Then the third, demonstrate. Always remember, ingon si Paul, wala ko mo anhin ninyo para ako mong daninon sa mga maayo na kong mga panulti. But mianti ko para i-demonstrate ka ninyo, ipakita ninyo ang gahom o ang balaang espiritu. Ministry must be a demonstration. Hindi lang istorya, ipakita yun ang bunga. So i-demonstrate. Kinsa na yung i-demonstrate? Ingon si Doc Jim kanina, there is no other gospel when you only preach the Lord Jesus Christ. Kung magwali ka si Jesus, nadihang gahom, nadihang demonstrasyon, anong uban dili walay maluwas, kang ilang giwali, ilang kaugalingon, ang ilang grupo, may laing kaluwasan na aragid kang Kristo. Palagpakan itong Ginoo. Demonstrate. And last, dominate. Tayo na rin mo dominate ang mga Kristohano. Naara ka na to ang paglaom sa atong nasod. Wala kang bibiin. Wala kang sara. Oh, let me give you warning. Ayaw mo sige o dapit-dapit nila. Nga naman, kay dili sila ang atong paglaom. Dirita kang Ginoong Hesukristo nga maora ang paglaom sa nasod sa Pilipinas nga mao atong Ginoo. Kay bisag kinsay mo lingkod diha, basta di mo ila kang Kristo, wa gyud tay kaugmaon nila. Amen. Instead nga mo posta niya, mo komenta sa mga debate sa politika. We are not politician. We are messenger of the Lord. Dapat si Jesus lang ang atong iproklama. We have to dominate. Kay nagdalatag ngalan nga gamanan. Kanang ngalana, ang tagalangit mo ila. Ang tagayuta mo ila. Ilalong sa yuta mo ila. So kana lang ngalana ang atong dalaon. O mo dominita sa misyon na ginatag sa Ginoo. Then, lastly, ayaw kayo mo ka-stress aning ministry. Kaya usahay ang uban, stress na kaayo, hindi man ato. Ingon si Jesus, I will build my church. Ako'y motukod sa akong simbahan. So wag di ato ani, nganong ma-stress man ka na imong simbahan. Muna ako giundangan na ako nag-ingon akong simbahan kay wa lagi ako. No? O niya ingon I will build, siya mo tukod. Oh, unsa man dayon tanan? Ano man Ginoo, pag-ampo sa amahan, magpadala siya og trabahante, laborer. Muna, mabisyat man ka, mapusol ka, missionary, reverend, pastor, teacher, evangelist, pero sa Ginoo lang, laborer agad ang tanan. At ito kagaya construction ng mga building na nagpala-pala diha. Laborer na. Pangutan na, dong. Laborer man ka no. Ikaw kagiyas building. Wag yung magkatakiyan ni apel og libor. Therefore, ay mga laborer man ta, ayaw nagka-stress sa ministry. Kung ilaw ko, ihatag. Amen? Ay mga pastor ni Kuyo na to, biyaan ko daw, may problema. Amen? Kasi ka lang, namupadayon sa Ginoo. After all, dahil naman tayo nakita. Amen? Amen? Ang importante makapadayon. Ha? Importante makapadayon. So, ayaw tayo ka-stress. Nga naman, ang ministry dili mahuman. Mahuman rin mubalik si Kristo. Di po mahulog. Ilang ka Dr. J? Ilang pa ka-percent? 12% pa. Nga, usahin pa, diha ka nag-away sa 12%. Kaning ATM, huwag nyo na ito away eh.
Tama ba ko? So ayaw na mo ka-stress, i-enjoy lang. Okay, usahin na ito makita ng mga pastor, apil ilang kaluwasan, mapusta na sa ministry. Pag ilugan silang ministry, backslide sila, ubalik sila sa kalibutan. So on, Nos Jesus, ayaw mo kaayo kalipay ng demonyo, nisibat, nilayas, ang mga masakito na ulian. Pagkalipay mo, kaya inyong pangalan na sulat sa libro sa kinabuhi. Ang ministry, pakapinla. Kaysa dihan na higugma ka, kan Jesus kay naluwas ka, diligid ka pugna, ikapaambit ang kaluwasan. Amen? So kung unsa ray naa, wala dili concern ang Ginoo sa number. Importante nga matinud-anon ka. Kay ingon at the end, unsa to ingon? Well done, good and faithful servant. So mag-ingon Ginoo nga well done, kay na kay 1,000, na kay mega church, na kay dakong ministry, wala ingon siya. Good record of faithful servant ang iyang i-welcome. God bless you. God bless you. Salamat po. Grabe.